evening, everyone. For today's news, we will go on to tackle about the 3 important questions that is correlated to the identity of being a Filipino. First question is, why do Filipinos love to eat balut? As a STEM student, I can say that I can love Filipino because of the background of being strong. It has a lot of protein and minerals behind it, from the soup coming out from the balut, also from the yolk, and of course, mula sa sisiw or from the chip. When we talk about balut, and outside the country, it has major roles and research behind it. But if I'm going to eat it as a Filipino, I'm going to love it not because of the major extended information about it, but because of the taste. Ang mga Pilipino ay kumakain ng balot hindi dahil sa kung anong laman nito, kung hindi dahil sa kung anong lasa nito. Kapag ang balot ay kinakain ng mga Pilipino, unang-una natin ginagawa, pinupukpok natin to, magbubukas tayo ng konti lang hanggang sisip-sipin muna natin yung sabaw na nanggagaling sa balot. Ang balot ay isa sa mga panlasang Pilipino kung saan pasok na pasok ito. Hindi ito maasim, hindi ito maalat, at hindi rin ito mapait. Kumbaga, ang lasa ng isang balot ay naghahalo-halo sa lasa ng tinatawag nating savory taste. Ito yung mga panlasa na pag pinaghalo-halo natin ang mga major taste sa isang tao, nagkakaroon ito ng savory taste. Kumbaga, wala itong anghang at wala itong particular taste, pero meron itong panlasa kung saan naghahalo-halo at nagkakaroon ito ng perfect blend kung saan pumapasok sa panlasang Pilipino. Hindi man natin mahanap sa balot ang partikular na lasa ng sweet, sour, salty at bitter, ngunit ito'y may bumibidang sarap ng isang pagiging malinamnam o ang tinatawag nating perfect blend. Dahil ang perfect blend, yan ang panlasang Pilipino. To our second question, how do you think the people that surrounds the child may be a good influence for him or her? First of all, the word good is not subjective. It always means something kind or nice. The good people that surrounds a child, we can say that it is really good by how they present themselves outside their household. We can really observe them from the way they speak to the way they act, generally to how they present themselves. If a person knows the basic etiquettes of being a Filipino, like sa mga mano po, pagsasabi ng po at opo, kung pupunta naman sa ibang bahay ang pagpupad ng tsinelas o pagpapagpag bago pumasok sa isang bahay at hindi pag-upo agad, kumbaga, hihintayin naman natin ang may-ari ng bahay na sabihin maupo tayo. Hindi na rin basta-basta if we feel at home or welcome ang sarili natin sa isang bagay na alam nating pagmamay-ari ng iba. Kumbaga, marunong tayong magbigay respeto at marunong natin itabi ang ating sarili para maipakita natin ang respeto natin sa mga pagmamay-ari ng iba. At kung tayo na may makikipag-usap, hindi naman talaga natin masasabi na mabait ang isang bata na ang nakapalibot dito dahil lamang sa kakipag-usap natin sa mga 1 o hanggang 2 sentences lang o pangungusap, sapagkat ang pagkilala sa isang tao ay kailangan din ng mga ilang araw pa o panahon upang masabi natin na ang nakapalibot sa isang bata ay mabait nga. Because being good is not really that easy to find. We can only say that by how long we know a person. But if we are going to judge partially, we can judge them by looking at them and how they present themselves outside the house that they are living in. In short, malalaman lang po natin kung mabuti ang nakapalibot sa isang bata base sa kung paano sila makipag-usap o paano nila ipapakita ang sarili nila sa mundong kanilang tinatayo at hinaharap. And to our last question, why do you think political dynasty is existing in the Philippines? Mayroon po akong 2 hinati kung paano ko nakita at kung paano ko naisip na nag-e-exist na ang political dynasty sa Pilipinas. 2 lang po ito.
Una, kung paano natin ina-idolize at tinitignan ang ating mga magulang. Pangalawa ay kung paano tayo nape-pressure sa mundong ating kinabibilangan. Ang political dynasty kadalasan ay nagsisimula sa kung paano natin tignan ang ating mga magulang. Kadalasan sila ang una nating natitignan na ang galing nila, nakakamangha sila, gusto ko maging ganoon din ako paglaki ko. Kung kaya't habang lumalaki ang isang tao, ang nagiging yapak nila ay yapak ng kanilang magulang. Doon, isa sa mga nag-uumpisang paraan kung paano nabubuo ang political dynasty. Pangalawa naman ay yung pressure ng society. Binabalik natin kadalasan ang respeto sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa kung paano nila tayo gustong maging. May mga taong kaya talaga nila sa politika, pero pinapasok nila ito dahil sa respeto at tiwala sa kanila ng mga tao kahit na hindi nila gusto ito. Kumbaga, sa pagpupursige sa kanila ng ibang tao na kaya mo yan, kaya mo pasukin yan, naniniwala kami na kapag ikaw nasa posisyon na yan, magiging maayos ang komunidad natin o magiging maayos ang Pilipinas. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang political dynasty. Dahil sa mga hangarin sa atin ng ibang tao at dahil gusto natin ibalik ang respeto sa kanila, kung kaya't sinusunod dito ng mga taong pumapasok sa politika at dahil na rin siguro sa mga paraan o mga factual things na pinagkatiwalaan nilang mga magkulang natin. Kaya nakikita nila na katiwa-tiwala din tayo sa mga yapak na ginawa ng mga magulang natin. Yon ang dalawang dahilan kung paano nabubuo ang political dynasty sa Pilipinas. Again, this is She Talks. I hope you learned something from today.